Taliana's POV. Nasa loob na ako ng taxi. Hawak ko ang aking cellphone at tinext ko na ang magaling kong amo. Sinabihan ko na itong papunta na ako sa bahay nito. After an hour, narating na rin ako. Nakatira si Siron sa isang sikat na subdivision. Exclusive para lang sa mga mayayaman. Lahat ng bahay na dito ay may pa-contest ata. Kung sino may pinakamalaking bahay siya ang pinakamayaman. Ganun. Buti na lang, mahigpit ang security system nila dito sa Buena de German Exclusive Subdivision. Kita mo na, pangalan palang dolyar na. Paano na lang kaya mga nakatira? Kaya mas maigi na manahimik na lang ako at hanggang tingin na lang. Maingat akong pumasok sa isang bahay na may 3 palapag. Kung si Cinderella ang sapatos niya ay babasagin, ang bahay nitong si Siron ay babasagin din at pwede kang manalamin. It's a modern glass house na kahit sa malayo ay agaw pansin talaga. Lalo na ang architecture design nito. A box-type concrete modern glass house. It's a mixture of white and wooden floors. Isa sa mga gusto ko sa design ng bahay ay ang swimming pool nitong nasa harapan mismo ng bahay. Kalahati ng pool ay salamin, tapos ang nasa ilalim naman nito ay ang garage area. Noong una ko makita ang design ng bahay, literal na napanganga ako. Yes, I know. OA masyado ang reaksyon ko. But you can't blame me. Maganda ang bahay. Period. Nang makarating sa harap ng glass door nito ay agad kong nilagay ang kanang kamay sa security scanner. Yeah, another wow moment na naman sa bahay ni boss. Nang tuluyan na siyang makapasok, ay nakita ko ang binata na nakatayo sa sala. Wearing a tux? Nakatuksido ka and all pero hindi ka naman pumasok sa opisina? Nakataas ang kilay na sit ako dito. Halos araw-araw ko na itong nakikitang naka-Armani suit. Pero minsan, napapatigil pa rin ang aking paghinga. Ito lang ang nakita kong lahat na lang ata ng susuotin. Kahit basahan pa yata ay babagay talaga dito. They called it tuxedo for a reason. Halata sa itsura ni Siron na masaya ito. And? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nasa likod ko pa rin ang pintuan at naging tuod na ako na makitang dahan-dahan itong lumapit sa akin habang nakangiti. Hindi ko maiwasan ang mapalunok. May utang akong date sa'yo, right? So yeah, magdi-dinner date tayo dito sa bahay. Yayayain sana kita sa labas. Kaya lang, alam kong pagod ka, kaya dito na lang. Thank you, but you don't have to do this. Hindi lang naman ako ang pagod eh. Ikaw din naman ah. I replied. This is the reason why I fell in love with this beautiful creature. And many more reason, lagi nitong inaalala ang kalagayan ko. Inuuna ako lagi sa listahan nito. Kaya sino ba naman ang hindi mapapaibig sa taong kaya kang pakiligin kahit wala pa itong ginagawa? Napabuntong hininga ako nang nasa harapan ko na ito. 1 pulgada na lang ang layo na mukha nito sa kanya. She can smell his minty fresh breath and natural masculine scent. I'll do everything, anything in my power, just for you, sunshine. Bumaba ang tingin ni Siron sa aking labi na bahagyang nakaawang. And I miss you so much, Taliana. At walang ano-ano ay bigla nitong hinagka ng aking mga labi. Tulad ng isang maamong tupa ay agad kong tinugo na nag-aalat nitong labi at niyakap ko ang aking mga braso sa leeg nito. Hindi ko maiwasan ang mahinang mapasigaw nang magsimula ng maglakbay ang mga kamay ni Siron. Ang isang kamay nito ay nasa hinaharap ko. Kahit may suot na damit ay damang-dama ko pa rin ang init ng haplos nito. Maya-maya ay dumako naman ang kamay nito sa aking ibaba na lalong nagpainit sa akin. Marupok man kung tatawagin pero handa akong magpakarupok. Matikman lang ang ligaya na pinaparamdam nito. Thank goodness at may pintuan na handang sumalo sa katawan ko na nangihina na. Wala akong pakialam kung glass door ang nasa aking likuran. Wag lang talaga akong mabibitin. It's my pleasure seeing you like what I did, sunshine. Bulong nito sabay marahan hagkan sa aking noo. Sasagot sana ako nang may naamoy akong parang may nasusunog. Did you cook something? Takang tanong ko. Imposible na galing ang amoy na nasusunog sa kapitbahay nito. Damn! I forgot the steak. Bigla itong napamura. Kahit namumula ang mukha ko, ay hindi ko napigilan ang pagtawa ng malakas. Dahil lang sa ginawa ni Siron, parang na-energize ang buo kong pagkatao. Sa kabilang banda, hindi na pwedeng kainin ang steak na nasunog. Kaya ang ending, umorder na lang si Siron sa isang fast food chain.
Tawa pa rin ako ng tawa habang nakaharap sa lalaking nakasimangot. Why? I demanded that he should change his wardrobe, cause that Armani suit and the bucket meal didn't go along together. Pero na makapagpalit naman ito ay bigla nang umidang aking labi ko. Nakita ko itong walang pang itaas at nakasuot lamang ng black Gucci sweatpants. Wala ka na bang ibang damit? Kanina balot na balot ka, ngayon lantad na lantad yang. Namumula ang mukhang wika ko. What? Run out of words, sunshine? Natatawang lumapit ito sa akin. Why? Pangit ba? And besides, taghirap na this past few days. Kailangan ko magtipid. Effective naman, di ba? At tumawa ito na malakas habang naka-flex ang kanang braso nito, showing his biceps. Oo na nga lang, bahala ka sa buhay mo. She glared at him, nagtitipid tapos naka-Gucci. Umupo ka na nga lang dito. Enjoy na natin tong pa-steak a la Jollibee style mo. Natatawang dagdag ko. I praised his effort just to make sure that everything is perfect for tonight's dinner date. Kaya lang, dahil sa nangyari kanina, pumalpak tuloy. Pero mas nagustuhan ko ang nangyari. Hindi lang dahil sa rainbow unicorn moment ko kanina, kundi mas naging malapit pa kaming dalawa sa isa't isa. At bakit? Nasa living room kami. Sa lapag to be specific. Tinabi ko ang babasaging center table nito at naka-Indian set kaming dalawa sa carpeted floor. Habang kumakain si Syro ng burger steak, ako naman ay pinapapak ang fried chicken while watching her favorite movie. Leap Year. It's a story about a woman who chases her perfect boyfriend and supposedly proposed to him on the day of a leap year. She battles a lot of struggles along the way, and indeed, meeting a man who she hates the most, it's a love and hate kind of story. Pero ang binatang katabi ko ay bagot na bagot sa pinapanood namin. Stop laughing or I'll do something on your lips. Bulong ni Siron. Anong kasalanan ng bibig ko sa'yo? Ikaw ha? Nakakarami ka na. Asik ko dito. Gustong gusto mo naman. He laughed wickedly. Bigla kong tinampal ang biceps nitong yummy. Hindi ako fertile, kaya imposible na mabuntis mo ko. Binabawi ko na yung pinag-usapan natin. Pananakot ko rito. Lakas mo makapangasar ah. Pero bigla akong napalunok at kinabahan nang sumeryoso si Siron at walang kangiting-iting nagsalita. You can't easily get away from me, sunshine. Paliligayahin kita araw-araw. Tingnan natin kung kaya mong labanan ang alindog ko. While saying those words, slowly, he moved closer to me. Teka lang, ito naman hindi na mabiro. Ay kabayo! Hiyaw ko nang bigla akong itinulak nito dahilan para mapahiga ako sa carpeted floor. Hindi malang ako nito hinayaang makabangon dahil agad akong kinubabawan ni Siron at siniil ng malalim na hagan. Tonight, I'll punish you for making fun of me. I won't be gentle, sunshine. I'll make love to you hanggang hindi na kaya ng peralas mo. Wala akong pakialam kung fertile ka o hindi. Basta akin ka ngayong gabi. OMG, bakit nataturn ako ng dahil lang sa mga salita nito? Bigla akong napahiyaw nang biglang sinalakay ng kamay ang nasa ibaba ko. Hindi nga ito nagbibiro. Pero bakit ganon? Mas na-excite ako lalo sa kung ano pa ang kaya nitong gawin sa aking katawan. Gustong gusto ko kapag sumisigaw ka. Walang makakarinig sa'yo. Scream louder for me, sunshine. Malayo mong gawin yon. And that night, napuno ang buong bahay ni Siron na malakas na sigaw naming dalawa. Hindi lang nagtapos sa living room ang aming pagsasalo. They made it on the kitchen top, on the staircase, which by the way, the most amazing part of the night, and multiple times on his master bedroom, under the shower sa bawat parte ng bahay nito na markahan naming dalawa. They continue doing it. Minsan sa office naman, bigla-bigla na lang ako nitong hinihila. At ako naman, sadyang niyakap ang karupukan at pinaubaya ang lahat kay Siron. Ganoon ang sitwasyon namin sa loob ng isang buwan. Hindi ko noon pinagsisisihan ang lahat. Masaya ako kapag kasama ko ito palagi. At pinaparamdam naman palagi ni Siron na mahalaga ako para rito, kahit wala kaming label. Hindi ako nagrereklamo pa. At ng araw na yon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Bigla na lang gumuho ang kahuli-hulihang pag-asa ko na magkakagusto sa akin ng binata. Isang araw, biglang may dumating sa opisina. Isang literal na anghel na bumaba sa lupa dahil sa sobrang ganda. Nakalugay ang natural na buhok nitong lampas balikat ang haba.
She's tall and thin. Papas na itong Victoria's Secret model sa sobrang ganda. And she looks so stylish and striking beautiful on her Prada dress. Bigla akong nanliit sa taglay nitong ganda. Sabayan pa na maamo nitong ngiti na iginawad sa akin. Para itong isang babasaging kristal dahil sa maamo at mapupungan itong mga mata. Damn, posible ba lang ganitong ganda? Hi, you're the new secretary? Wow, akala ko makikita ko pa si Tita Lloyda dito. Oh, by the way, here's a fruit basket for you. A simple thank you gift for your hard work. She heard an angel talk dahil sa malamyos nitong pagsasalita. Thank you po. Starstruck na sagot ko sa babae habang inaabot ang fruit basket na dala-dala nito. You're welcome. I'll go inside. Siren is waiting for me. Have a good day, miss. Tumigil ito at tiningnan ng aking nameplate. Miss Taliana, thank you. Gumiti ito ng pagkatamis-tamis, sabay talikod at pumasok na sa loob ng opisina ni Siren. Doon na ako biglang natauhan. Sino yon? Bakit inaantay ito ni Siren? Ano bang nangyari? Tulalang napasandal ako sa swivel chair at nakatitig sa fruit basket na nasa table. Iisa lang ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Sino ang napakagandang babaeng iyon? Ano ang relasyon nito sa boss ko? At marami pang iba. Damn, nababaliw na ako. Lutang at tulala pa rin ako habang nakatingin sa kawalan. Mahigit 3 minuto na ang matuling lumipas. Pero andun pa rin yung babaeng maganda sa loob ng opisina ni Siren. Sinubukan niyang lumapit at makinig sa loob. Pero naging instant baliw lang ako dahil nakalak ang pinto. Gusto kong sipain ang mahogany door. Bakit nakasara? Itinigil ko na lang ang kabaliwan at muli ay tinitigan ng fruit basket na nasa aking harapan. Why? Bakit nakasarado ang pinto? Anong ginagawa nila doon? Sinasakop na ako ng kakaibang pakiramdam na hindi ko mapangalanan. Sino ba kasi yung magandang babae? Naiinis na sinabunutan ko ang sarili. Kailangan kong magmukhang magandang dilag para hindi nakakahiyang tumabi doon sa anghel na bumaba sa lupa. Isang mabigat na buntong hininga ang aking pinakawalan. This is not me. Bakit sinasakop na ng insecurities ang buong sistema ko? Maganda ako. Maganda ako. Sambit ko habang inaayos ang ginulong buhok. Pero peste, bakit ang ganda ng babae? Biglang bumulusok pababa ang self-confidence na kay tagal kong inipon sa katawan. Nagmukha akong baliw na hindi mapakali, kaya hindi ko napansin ang biglang paglapit ni Edith sa akin na animoy kinikilig habang nakatingin sa pintong nakasara. Girl, nakita ko kanina si Ma'am Alpa. Nagkabalikan na ba ang power couple? Hindi maitago ang kilig at saya sa boses ni Edith. Gusto kong murahin si Edith at para bang nanggigigil ang aking kamay na isampak sa bunganga nito ang pulang mansanas na nasa fruit basket. Alpa? Pangalan pa lang, kabanal-banal na. Malayo sa Talyana na pangalan ng mga kontrabida sa mga teleserye at iba pa. Kung hindi kontrabida, naging kabit naman. Pangalan pa lang, sobrang layo na ng agwat namin. Paano na lang sa itsura? Tahimik na umiiyak ang aking kalooban. Hindi ko alam kung saan galing yon, pero nakakapanghina ng loob. Power couple? So, tama ang hula kong baka may ginagawa na ang dalawa sa loob. Baka may comeback na nangyayari sa loob. Oh my God! Naku girl, kikiligin ka talaga kapag nagsama yung dalawa. Imagine, isang Greek god at isang Greek goddess. Pack na pack girl. Tapos sobrang anghel sa kabaitan niyang si Ma'am Alpa. Dati kapag bumibisita yan dito sa office, lahat ng sekretary sa floor na to laging may pasalubong galing sa kanya. Yung Dior na perfume, yung tinanong mo ko minsan kung saan ko nabili yun, tapos sabi ko niregalo lang. Naaalala mo yun? Tiningnan ako nito na may nagtatanong na mga mata. Kaya kahit nanggigigil, ay binigyan ko ito ng isang pekeng ngiti, sabay tango. Galing kay Ma'am Alpa yun. Sobrang generous niya, no? Tapos ito pa. Hindi ko na pinatapos ang pagsasalita ni Edith. Masakit na sa tenga. Kumikirot na ang puso ko at higit sa lahat, nanggigigil na ang buong katawan ko. Gusto mo nito, mansanas? Pangpahaba ng buhay? Kapag hindi ka pa tumahimik, ako na mismo ang papas lang sa'yo gamit tong mansanas. Nanggigigil na usal ko sa sarili. Ay, salamat. Galing to kay Ma'am Alpa, no? Naku, ang bait niya talaga.
Masayang wika ni Edith sabay kuha sa mansanas at kinagatan. Alam mo ba, ang tagal nilang magjowa ni Boss Siron. Tapos bali-balita dito sa office nun, kaya hindi pa nagka-girlfriend yung boss natin kasi inaantay nito si Ma'am Alpa. Naku, kinikilig talaga ako. Yung barko ko lumalayag na naman. Excited na sabi nito. Yung yate namin ni boss, nalunod na. Piping iyak ko sa sarili. Kakasimula pa lang lumayag, nasira na kaagad. Hustisya naman dyan. Ay, kinikilig ako. Ano kaya magiging itsura ng... Bigla kong kinuha ang fruit basket at padabog na binigay sa kaibigang loading at mahinang sumagap ng signal. Baka gutom ka lang. Kakapanganak mo lang, diba? Masamang magutuman ng mga bagong panganak. At bakit pumasok ka na kaagad? Diba 2 months na ang maternity leave ni SSS? Napaaga ka yata. At baka dumilim pa paningin ko, matatamaan ka talaga. Kaya lumayas ka na. Sigaw ko sa isipan. Nanggigil na talaga ako sa kadaldala ni Edith. What? Kakakain ko lang kanina. But thanks anyway. Ilalagay ko to sa table ko. Galing kay Ma'am Alpa to eh. Ay! Parang sinisilihang sigaw nito. Wala na akong pambiling gatas, kaya todo kayod na ako. Bakit ba? Ikaw ha? Bakit ang init ng dugo mo ngayon? May dalaw ka ba? Last week lang ako may dalaw. Pagalit na sagot ko sabay kuha ng 100 pesos sa wallet. Network na roaming ba gamit mo? Ito, ibili mong Gomosim. Masyado kang loading. Mahina kang sumagap na nag-aalab na connection. Hala sige, bumili ka. Pagalit na nilagay ko sa kamay nito ang pera. Pairap naman itong kinuha ang 100 sabay buhat sa fruit basket. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Taliana. Pero kapag nakalabas na si Ma'am Alpa, kuhanan mo picture ha. Yung magandang stolen shot, hingiin ko sa'yo. Hindi ko nakinaya ang kadaldala ni Edith. Padabog na tumayo ako sa upuan at iniwan itong may nagtatakang tingin. I need space. Sigaw ng aking isipan. At isa lang ang favorite place ko dito sa building. The space and her favorite place she was referring to was inside the pantry. Chewing biscuits. Probably the best thing happened to her after all the drama she was suffering. Mas masarap kumain kapag ganitong mainit dugo ko. Hindi ko alam kung bakit. Lately ay hinahanap-hanap ko na ang lasa at sarap ng biscuits. At mas lalong nanunubig ang aking bibig kapag may kasamang mayonnaise. Tulad ngayon, sinasawsaw ko ang biscuits sa mayonnaise habang nag-iisip kung ano na nga ba ang nangyayari sa loob ng opisina. Bakit kailangan ilakpa ang pinto? Hindi ko na talaga maintindihan ang aking sarili. Noong pinakilala ni Siron sa akin sa Janice na pa-baby girl, hindi ganito ka-intense ang nararamdaman ko ha. Hindi ganito ka-severe ang insecurities ko. Bakit ganon? May pinagbabagayan bang insecurities? Grabe naman ang sakit nito ha. Parang gusto ko mag-moment. Yung umiiyak habang sinasawsaw ang biscuit sa mayonnaise. Bakit? Generous din naman ako ah. Binigyan ko si Edith ng 100 kahit na alam kong 299 ang Gomosim. At least, kalahati ng presyo. Kausap ko sa sarili habang umunguya ng skyflakes. Hindi ko na napansin na naubos ko na pala ang isang balot noon. Biglang uminit na naman ang aking dugo. Generosity din naman ang tawag doon ah. Binigay ko pa kay Edith ang fruit basket. Tapos pinapahiram ko pa to minsan ng 500 pangbiling ulam. Bakit ganyan yung mga tao? Porket mayaman yung nagbigay, mabait na agad? Generous na kaagad? Hindi ba nila alam na mas generous at genuine kung ang nagbibigay ay mahihirap? Kasi imbis ipangbiling makain, ay mas pinipili nilang ibigay nilang sa mas nangangailangan. Hindi ba naisip ni Edith yun? Mahabang litanya ko habang binubuksan ang bawat cabinet sa pantry. Umaasang may makitang skyflakes na naman. Ngunit nabigulang ako. Hay! Nanggigigil na sinipa ko ang wooden chair. Ano ba tong nangyayari sa akin? Pero kaagad na laki ang aking mga mata at biglang sumaya ang lahat nang makita ko ang isang pack ng Lucky Me chicken flavor. Wala sa sariling kinuha ko ito at binuksan. Kumagat ako ng kaunti mula sa dried noodles. Nang matikman ko iyon ay biglang gumaan ang aking pakiramdam. Wala sa sariling kinuha ko ang bote ng mayonnaise. Sabay isinawsaw doon ng kinakaing dried noodles. Bakit gusto ko ang lasa nito? Walang scientific explanation. But I do really love this combo. Nalalasahan ko ang maalat-alat na galing sa dried noodles na may halong maasim-asim na galing naman sa mayonnaise. Bigla akong nawala ng pakialam sa paligid. Ang importante lang sa akin ng mga oras na yon ay ang dried noodles and mayonnaise.
Bit-bit ang dalawang naging instant favorite food ay lumabas na ako sa pantry na may magandang ngiti sa labi. Nang mapatapat ako sa pintuan ng opisina ni Siron, ay bigla akong nagulat nang biglang bumukas iyon. Nakaawang ang mga labing nakatingin ako sa dalawang tao na kung titingnan ay sobrang perfect combo talaga. Napansin kong may nakapaskil ng ngiti sa mga labi ni Alpa habang kumikinang naman sa tuwa ang asul na mga mata ni Siron. Parang may nagwala sa katawan ko na makitang nakaangkla ang kaliwang braso ni Alpa sa matitipunong braso ni Siron. Bigla akong nabulag at tanging pulang kulay lamang ang aking nakikita. Anong kulay to? Bakit ang sarap pumaslang? Pigilan niyo ko. Nagigigil ako. Una akong nakita ni Alpa at tulad kanina, isang napakagandang ngiti na naman ang iginawad nito sa akin. Oh, hi Taliana! Lakas maka-commercial toothpaste ng ngiting bati nito sa akin. Kahit masama ang aking loob, kahit gusto ko na mag-transform at pumaslang ng ahel, nginitian ko na lang ito pabalik. Tabingi nga lang. Hi po, bati ko rito. Lumipat ang paningin ko sa binatang nagtataka habang nakatingin sa akin. Palipat-lipat ang tingin nito sa mukha ko at sa hawak-hawak ko. Aalis kayo, boss? Tanong ko rito. But deep inside, gusto kong pigilan ng pag-alis at pagsama nito kay Alpa. You're supposed to cook that instant noodles, Taliana. Why you're eating the dried uncooked noodles? Takang tanong ito sa akin. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakakasagot ay biglang sumingit sa usapan namin si Alpa. What? You're eating dried noodles too? I love dried noodles. Masayang wika nito sabay baling kay Siron. You know what? It's safe to eat dried noodles because it's cooked in the first place. At first, it tastes relatively weird, but it's perfectly fine to eat uncooked. Natatawang wika pa nito. But don't eat too much dried noodles, Taliana. Still, that's bad for our health. May pag-aalalang bumaling ito sa akin. Thank you. Hindi ko na naman natapos ang pagsasalita. Bigla ay sumingit ang boss ko na ngayon ay nakaharap na ito kay Alpa. Ganoon lang kadali para kay Alpa na nakawin ang atensyon ni Siron. I never felt this way before. Sinasakop na yata ng inggit ang sistema ko. Walang gasgas na iniisip kong selos ang nangigibabaw sa loob ko at gusto kong ilabas ang nakakasawing pakiramdam na ito. Pero hindi ko alam kung paano. Jealous? Isang salita pero parang gusto ko nang magwala. Nangilid ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa dalawang tao na hanggang ngayon kung mag-usap ay parang wala ako sa harapan ng mga ito. Naging hangin na lang ako sa paningin ni Siron. Pero mas gusto kong magluto ng instant noodles kaysa kainin ito ng hilaw. Magkadikit ang kilay na wika ni Siron. Oh, come on. You know what? The high amount of sodium and MSG is on the packet of flavoring or oil for the seasoning. That's why if you cook instant noodles, the high amount of MSG is present on the noodles itself. And it's not good for our health, lalo na kung inaaraw-araw na to. Pwede siya maging cause ng cancer. Litanya ni Alpa. Mas lalo akong nanliit sa aking sarili. Ngayon, nagsisimula na akong magduda sa aking mga kakayahan at kaalaman. Bakit ganon? Dried noodles lang naman ang usapan. Tapos kumakasagot tong si Alpa. Dinaig pang sumali ng Miss You. Clearly, ang babaeng nasa harapan ko ay higit pa sa nakikita ko. A woman of substance. Malayong malayo sa karakter na meron ako. Oh, now you're using that on me? Fine. Nakasimangot na sagot ni Siron. Parang gusto kong magwala nang biglang pisilin ni Alpa ang pisngi ni Siron. Sarap mag-transform into Incredible Hulk. Sa panggigigil ko ay hindi ko napansin na nadudurog ko na pala ang kawawang noodles. Aw, ang cute mo talaga kapag nagtatampo. Huwag na magtampo kasi simula pa lang hindi ka naman nanalo sa akin. So stop bossing around. Tawa-tawang sagot ni Alpa habang walang humpay na pinipisil ang pisngi ng binata. At ang pinakamatindi sa lahat, hindi man lang ito sinasaway ng magaling na lalaki. Para pa nga itong sanay na sanay sa ginagawa ni Alpa. Excuse me po, may meeting po kayo mamayang 2 PM Mr. Valleje. May diing bigkas ko sa apelido nito. Hindi ko na talaga kaya ang nakikita. Masakit na ang puso ko, nagdidilim na ang paningin ko. Ngayon, alam ko na ang nararamdaman ni Janice. Ang kaibahan nga lang, walang halong pagpapanggap ang namamagitan kay Alpa at Siron. Lahat tunay at totoo. Gusto kong buhusan ng mayonnaise ang lalaking maharot.
Pero anong kaibahan ko sa mga babaeng mahilig sa pagniniig? Mas lalayo ang agwat ko sa babaeng mabait na, may sense pang kausap. Anong laban ko dito? Wala. Zero. Cancel all my afternoon schedule, Talyana. Doon lang nabaling sa akin ang atensyon ni Siron. Bakit ganon? Ang hirap ng makuhang atensyon nito. Dati naman, ngingiti-ngiti lang ako, hinahagkan na agad ako ni Siron. Tapos ngayon, hindi niya na ako pinapansin. Parang dinagana ng isang mabigat na bagay ang puso ko. Hindi ako makahinga. Yes, sir. Hindi ko na inantay na sumagot pa ito. Tinalikuran ko na ang dalawa at padabog na umupo sa swivel chair. Mabilis kong hinanap ang notepad at inisa-isang tinawagan ng mga taong nakaschedule sa araw na iyon. Kailangan kong ibaling sa ibang bagay ang aking isipan. Baka kasi kung patuloy ko pang makita ang dalawa, baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili na humagulhol sa harapan ng mga ito. Kaya hindi ko na pinansin ang dalawa noong nagpaalam na ang mga ito. Isang tango lang ang isinagot ko. Wala akong substance, pero alam ko sa sarili kong malakas ako. Alam ko yon. Strong ako kahit alam kong masakit na. Malakas ako kahit alam ko sa mga oras na to ay parang may nasisira sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit sobrang emotional ko. Pero kasi hindi ko na talaga mapigilan ang nararamdamang inggit at selos kay Alpa. Isang Alpa lang pala ang yayanig sa buong pagkatao ko. Ngayon, hindi ko na masisisi si Edith kung gustong-gusto nito si Alpa. Power couple nga ang dalawa. Wala man lang akong panama sa babae. Imagine, noodles lang naman ang pinag-uusapan pero nabigyan na nito ng justice. Ganoong babae ang nababagay sa boss ko. Hindi ang isang tulad ko. Kaya pala anak lang ang hanap nito kasi may nakalaan na palang babae na magiging kasama nito panghabang buhay. Nasa malalim akong pag-iisip kaya nagulat ako na may tumulong luha sa notepad na sinusulatan ko. Doon na ako tuluyang bumigay. Ang sakit palang isipin na may babaeng karapat-dapat sa taong mahal mo at hindi ikaw yon. Hindi ako ang kasama sa hirap at ginhawa. Hindi ako ang magigisnan sa umaga at magsasabi ng good night kapag matutulog na. Hindi ako, kundi ang isang Alpa.